Papakita ko sa inyo ha. Ito pa yung tingnan ninyo ito. Sinampahan na reklamo ni dating Sandor Antonio Trillanes sa DOJ ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico. Nako. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ang mga reklamong sinampahan ni Trillanes at ano raw ang basehan nito? Jiggy, reklamong perjury ang inihain ni dating Senador Antonio Trillanes laban sa 18 nagpakilalang dating security at bagman umano ni Zaldico. Giiti Trillanes, nagsinungaling sila sa kanilang sinumpaang salaysay. Kung babalikan natin, Jiggy, isa si Trillanes, inakusahan nila na tumanggap umano ng pera mula kay Ko. Nasa $2 million daw o higit 100 million pesos para isuhol sa ICC investigators na una na yang pinabulaanan ng ICC Prosecutor's Office. Samantala, sinampahan naman ni Trillanes ng reklamong cyber libel at incriminating an innocent person ang abogado ng grupo na si Attorney Levito Baligon. Damay din sina dating Congressman Mike Defensor, dating broadcaster na si Jay Sonsa at dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy. Aminado si Trillanes na nakipag-ugnayan siya sa ICC investigators pero hindi raw totoo na tumanggap siya ng anumang halaga mula kay Ko. Naniniwala si Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng mga Gusto nyo malaman? Abay, tinanong namin yan kay BP Sara Duterte. Madam, ikaw daw po ba ang nasa likod nitong mga sundalo? Ay, para malaman ninyo, panoorin nyo yan. Mamaya, i-upload dyan. Alam ko, ngayong araw na ito, i-upload dyan, ha? Panoorin ninyo. Okay? Oh. para anya sirain ang kredibilidad ng ICC investigators. Narito ang pahayag ng ating senador. Ang ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi... Una-una, wala nang dapat sirain sa'yo. Huy, sirang-sira ka na. Hindi, totoo naman eh. Bakit ka pa sisirain? Hindi ka nga manalong mayor eh. Hindi nyo ba napansin? Hindi ka nga manalong mayor, bakit ka pa sisiraan? Sira ka na sa taong bayan. Yan ang katotohanan. Ikaw, masyado kang ilusyonado. Hindi ka na kailangan siraan. Sira ka na talaga. Kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Ang hinala ko na ito ay gagamitin ni Kaufman para panabutahe dun sa trial, dun sa kaso sa Dahig. Camille, anong sagot dito ng kampo ng mga kinasuhan ni Trillanes? Jiggy, para kay dating Congressman Mike Defensor, karangalan daw na mapasama siya sa reklamo. Tutulungan daw niya itong mga nagpakilalang bagman ni Ko para nga hindi matulad kay Orly Gutesa. Si Gutesa ang retiradong sundalo na dati umanong security aide ni Ko at nag-deliver ng kickback sa mga politiko kabilang si House Speaker Martin Romualdez. Humarap siya noon sa pagdinig ng Senado pero wala ng impormasyon kung nasaan siya. Samantala, may paglilinaw naman ang isa sa mga dating security umano ni Ko. Narito ang kanyang pahayag. Klaro kami natin, hindi kami pro-Duterte lahat, hindi kami pro-BBM din. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay, sana restituin nila kami, bigyan nila kami ng credibility, hindi baba yung moral namin. At anong reaksyon ng ombudsman sa mga aligasyon ng grupo? Jiggy, para kay Ombudsman Boying Remulla, ang politika ang nakikita niyang motibo sa mga aligasyon. Layon daw nito na hikayatin na mag-aklas ang militar laban sa gobyerno. Inaalam na raw ng Office of the Ombudsman ang pagkatao nitong mga nagpakilalang dating security ni Ko. Ang ilan daw sa kanila ay napag-alamang may murder case at natanggal na nga sa serbisyo. Dagdag pa ni Remulla, hindi sapat. May murder case na. Ayan na, nananakot na. Diba? So, ayan na, nalanakot na. Talagang tila, ayaw niyong tumigil. Murder case kayo ngayon. Yari kayo. Yun eh. Alam mo kung bakit? Para nga,
makulong at matakot yung iba pa. Ang joint affidavit ng 18 dapat daw ay magsumite sila ng tig-iisang affidavit para mas malinaw ang kanilang testimonya. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. They're trying to create a political tipping point. What more? Naks- Alam na natin yun, di ba? They want Sarado ka agad? Hindi mo na imbestigahan? Hindi mo na kausapin? Sarado na kaagad? Ba't ganun? Yung mga nagnakaw na opisyal ng DPWs, ginawa nyo pang state witness. You know why? The difference is, hindi nila tinuro si Romualdez at si Marcos. This one, tinuro nila si Romualdez at si Marcos. Ganun lang naman eh. Okay tayo sa paglabas ng katotohanan as long as hindi nyo ituturo si Marcos at saka si Romualdez. Pero pag itinuro nyo na sila, kalaban na kayo. they want a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun eh. They're creating a tipping point. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Nako, ayan. At eto. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap